Kabanata 1376 Dumating ang tunay na mga halimaw. May pananagutan ka sa Grand Academy. Malamig at mabigat ang boses na umalangaw-ngaw sa kalawakan. Paano mo nagawang patayin ang isang initiate ng akademya sa loob mismo ng aming teritoryo? Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Wasakin mo ang sarili mong meridian at lumuhad ka. Kasabay nito, nagsalita rin ang mga eksperto ng paaralan ng may pakpak na ahas. Punong-puno ng pagpatay ang kanilang mga mata habang sabay nilang kinundena si Zephyr. Grand Academy, paaralan ng may pakpak na ahas. Biglang bumigat ang dibdib ni Zephyr. Hindi ito simpleng pag-uusig. Mula pa lang sa simula, ramdam na niya ang tunay nilang layunin. Patayin siya. Kung mahina lamang ang kanyang lakas, baka kanina pa siya naging malamig na bangkay sa kawalan. Ang 7 eksperto ay pawang may kapangyarihang maihahambing sa isang hari. At higit sa lahat, hindi sila ordinaryong mandirigma. Mukhang wala siyang balak sumunod. Kung ganoon, patayin. Boom! Sa isang iglap, sabay-sabay na sumugod ang 7 eksperto. SSSHHHHHK. Kasabay ng nakakakilabot na tunog, 4 na dambuhalang anino ng may pakpak na ahas ang nabuo sa ere at mabilis na pumalibot kay Zephyr. Samantala, sumabog rin ang tunay na enerhiya ng 3 disipulo ng Grand Academy. Bawat suntok, bawat palad, ay tila kayang wasakin ang bundok. Ang hangin sa paligid ay agad nagliyab sa sobrang lakas ng kanilang numa. Ngunit, hindi umurong si Zephyr. Umuungol. Biglang sumiklab ang multo ng mabangis na tigre. Kasabay nito, umulan ng daan-daang marka ng kamao mula sa kanyang 2 kamao, na parang mga gutom na tigre na handang lumapan ng laman. Bang! 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 Yumanig ang buong kawalan. Sa umpisa, puno ng yabang ang 7 eksperto, ngunit nang maramdaman nila ang lakas ng mga kamao ni Zephyr, biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Impossible! BOOOOM! Ang mga dambuhalang ahas ay agad na nadurog. Kasunod nito, ang 7 eksperto ay sabay-sabay na tumilapon habang nagsusuka ng dugo. Sa loob lamang ng ilang sandali, pulang-pula ang kalangitan sa nagkalat na dugo. Ngunit imbes na habulin sila, biglang umurong si Zephyr. May mali. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. May matinding panganib na papalapit. Para bang may isang napakalaking nilalang na matagal nang naghihintay ng pagkakataong durugan siya. Kaya walang pag-aalinlangan siyang tumakas. Ngunit, napakalupit mong munting halimaw. Isang nakakayanig na galit na tinig ang biglang umalangaw-ngaw sa buong kawalan. Ipinadala namin ang aming mga disipulo upang makipag-usap ng maayos, ngunit pinanggahasan mong sugatan sila ng ganito. Hinahanap mo ang sarili mong kamatayan. BOOOOOM. Sa mismong sandaling iyon, 2 dambuhalang barkong pandigma ang biglang lumitaw mula sa kawalan. Para bang winasak nila ang mismong espasyo upang makarating. Ang una ay parang sinaunang imperyo. Napakalawak, napakabigat, at puno ng aura ng sinaunang kapangyarihan. Samantalang ang ikalawa ay tila isang dambuhalang may pakpak na ahas na lumilipad sa kalawakan. Ang nakakatakot nitong intensyong pumatay ay tila kayang lunukan ang langit at lupa. Ang 2 barko ay milyon-milyong metro ang haba. Mistulang 2 sinaunang lungsod na humaharang sa dinarianan ni Zephyr. At sa sandaling iyon, tuluyang nanlamig ang kanyang puso. Grand Academy. Paaralan ng may pakpak na ahas. Talagang sila nga. Ngunit ang mas nakakatakot, bakit personal na kumilos ang 2 dambuhalang puwersang ito para lamang kay Zephyr? Ano ang tunay nilang kinakatakutan sa kanyang kapangyarihan? At ngayong naharang na ang kanyang daan, makakatakas pa kaya siya sa lambat ng kamatayan? Kabanata 1377 6 na halimaw ang bumaba. Hindi inaasahan ni Zephyr na darating ang 2 akademya ng ganito kabilis. At higit sa lahat, handa silang isugal ang lahat para lamang patayin siya. Malamig ang mga mata ni Zephyr habang nakatingin sa 2 dambuhalang barkong pandigma na humaharang sa kanyang daan. Ang Grand Academy ay isa sa 5 dakilang akademya. Samantalang ang paaralan ng may pakpak na ahas ay isa ring sinaunang puwersa na hindi basta-basta masusukat. Ngunit kahit ganoon,
Hindi dapat sila manggahas na hamanin ang Boundless Academy. Kapag nagkamali sila ng hakbang, maaari silang kalabanan ng buong alyansa ng 5 akademya. Ngunit ngayon, nagkaisa pa rin sila upang habulin si Zephyr. Anong klaseng sikreto ang gusto nilang ibaon kasama ng kamatayan ko? Bulong ni Zephyr habang lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Samantala, sa malawak na kawalan, parami ng parami ang nakakapansin sa 2 barkong pandigma. Pagkatapos ng lahat, tanging mga sinaunang akademya lamang ang may kakayahang gumawa ng ganitong klase ng dambuhalang barko. Napakalawak, napakabigat, at naglalabas ng sinaunang aura na kayang magpaluhod sa ordinaryong martial artist. Dahil dito, mabilis na dumami ang mga taong nagtipon sa ibaba. Libo. Hanggang sa naging 10,000. Lahat sila ay napatitig sa langit habang nag-uusap-usap. Mga tao ng Grand Academy at paaralan ng may pakpak na ahas. Sino kayang target nila? Napakalupit, kahit sa malayo, ramdam ko ang nakakabinging presyon mula sa mga eksperto sa loob ng barkong pandigma. Hindi ordinaryong laban ito. Ngunit, sa kabila ng usapan ng lahat, nanatiling malamig si Zephyr. At saka, malamig siyang ngumiti. Magaling. Kayo mismo ang unang umatake sa akin. Nanlaban lang ako. Boom. Ang kanyang boses ay parang kulog na kumalat sa buong kalawakan. At sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Siya si Zephyr. Ang halimaw ng Boundless Academy. Impossible. Agad na nagulo ang buong lugar. Pagkatapos ng Royal Battle, halos lahat ay nakarinig na sa pangalan ni Zephyr. Isang kabataang nasa 16 o 17 taong gulang lamang. Ngunit kayang pumatay ng disipulong nasa antas emperador. At higit pa roon, nilabanan niya ng mag-isa ang pinagsamang puwersa ng maraming eksperto. Dahil dito, naging alamat ang kanyang pangalan sa mundo ng martial arts. Ngunit ngayon, ang alamat na iyon ay kinubkob ng 2 sinaunang akademya. Bakit nila gustong patayin si Zephyr? Hindi ba nila kinatatakutan ang galit ng Boundless Academy? May mas malalim na dahilan dito. Maraming tao ang nagsimulang makaramdam ng kaba. May ilan pang agad na tumakbo patungo sa direksyon ng Boundless Academy. Kailangan nating ipaalam ito. May malaking mangyayari rito. Habang lumalala ang tensyon, biglang umugang ang isang malamig na tinig mula sa barkong pandigma ng Grand Academy. Napakatalas ng dila ng batang iyan. Mukhang wala siyang balak sumunod. Kung ganoon, PILAYIN siya. Boom. Sa sandaling bumagsak ang 2 salitang iyon. Niyanig ng isang napakabigat na aura ang buong kawalan. Ugong. 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 Unti-unting napunit ang espasyo. At mula rito, dahan-daang lumitaw ang 6 na figure. 6 na katauhan. Ngunit bawat isa ay naglalabas ng aura na parang sinaunang halimaw. Sa sandaling makita sila ng mga tao, nanlamig ang buong paligid. Dahil ang 6 na ito ay pawang mga tunay na eksperto ng antas emperador. Ngunit sino ang pinakakinatatakutan maging ng Grand Academy mismo? At kakayanin pa kaya ni Zephyr ang 6 na halimaw na sabay-sabay na babagsak sa kanya? Kabanata 1378 Ang lakas ng espadang kayang wasakin ang langit. 6 na figure. 3 mula sa Grand Academy. 3 mula sa paaralan ng may pakpak na ahas. Sa sandaling bumaba sila mula sa kawalan. Nag-iba ang kulay ng buong kalangitan. Matanda man o bata, bawat isa sa kanila ay naglalabas ng nakakakilabot na aura na parang kayang durugan ang lahat ng nasa paligid. At nang maramdaman iyon ni Zephyr, biglang nanlamig ang kanyang mga mata. Mga master level. Sa sandaling ito, maging ang kanyang puso ay hindi maiwasang manginig. Dahil ang 6 na taong ito ay pawang mga elder level powerhouse. Boom! Nagulantang ang lahat ng nanunood. Walang sino man ang nag-akalang aabot sa ganitong punto ang sitwasyon. 2 sinaunang akademya. At 6 na eksperto ng antas master. Lahat iyon ay kumilos para lamang sa isang disipulo ng Boundless Academy. May mali rito. Hindi normal ang paghabol nila kay Zephyr. Parang may tinatago silang lihim. Kahit ang mga hanggal ay nakaramdam na may kakaiba sa sitwasyon. Ngunit bago pa man makapag-isip ang lahat,
Pigilan siya. Isang elder ang unang sumigaw. Boom! Sa isang iglap. Sabay-sabay na sumabog ang tunay na enerhiya ng anim na eksperto. Ang langit ay tila gumuho. Ang kawalan ay nagbitak-bitek. At ang walang katapusang enerhiya ay naging anim na dambuhalang banal na ilog na dumaluyong patungo kay Zephyr. Ang pressure nito ay tila kayang durugan maging ang isang lungsod. Ngunit sa harap ng gayong nakakatakot na eksena. Klang! Biglang umugang ang Golden Combat Sword. Kasabay nito. Isang matalim na aura ang agad na lumamon sa buong lugar. Ang lakas ng espada ni Zephyr ay sumabog. Sa sandaling iyon. Tumahimik ang langit at lupa. Nawalan ng kulay ang araw at buwan. At maging ang mga eksperto sa barkong pandigma ay hindi maiwasang mapatitig. Dahil ang lakas ng espada ni Zephyr ay muling lumakas. 60%. 60% sword force. Isang antas na sapat upang gulatin maging ang matatandang eksperto. Lakas ng espada. Isang boses mula sa barkong pandigma ang biglang nanginag. Hindi nito maitago ang pagkabigla. Sapagkat sa edad ni Zephyr. Paano niya naabot ang ganitong antas? Boom! Kasabay ng pagsabog ng enerhiya. Biglang gumalaw si Zephyr. Bang! Tinapakan niya ang kawalan at sumabog ang hangin sa ilalim ng kanyang mga paa. Parang isang guhit ng kidlat ang kanyang katawan habang dirdiretsong sumugod sa isa sa mga banal na ilog. Baliw ba siya? Nagbago ang ekspresyon ng anim na elder. Hindi nila inakalang haharapin ni Zephyr ng direkta ang kanilang pinagsamang lakas. Ngunit, hindi sila umurong. Mas lalo nilang pinakawalan ang kanilang kapangyarihan. Ang tunay na enerhiya ay tila naging unos na kayang lunukan ang buong mundo. Umuungol. Sa harap ni Zephyr. Isang elder mula sa paaralan ng may pakpak na ahas ang sumugod. Kakaiba ang kanyang anyo. Ang kanyang mga kamay ay natakpan ng makakapal na kaliskis, habang isang dambuhalang multo ng may pakpak na ahas ang umusbong sa likuran niya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang nanginag ang kanyang puso. Dahil nakita niya ang mga mata ni Zephyr. Pilak na pilak. Malamig. At tila hindi mata ng tao. Sa isang tingin pa lamang. Parang nagyelo ang kanyang kaluluwa. Buzzz. At bago pa man siya makagalaw. Biglang nawala si Zephyr. Nasaan siya? Nagulantang ang lahat. Ang kanyang katawan ay naging parang multo sa loob ng kawalan. At nang muli siyang lumitaw. Ang Golden Combat Sword ay nakataas na. Punong-puno ng aura ng kamatayan. At walang awa itong bumagsak sa katawan ng elder. Splash! Ngunit, talaga bang mapapatay ni Zephyr ang isang elder-level powerhouse sa harap ng libu-libong tao? At kung magtagumpay siya, paano tutugan ang dalawang sinaunang akademya sa kahihiyang iyon? Kabanata 1379 ang nagising na Diyos ng digmaan. Splash! Pumasok ang matalim na enerhiya ng espada sa katawan ng elder. At sa loob lamang ng isang iglap, kumalat ang dugo sa buong kalangitan. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Pipinatay niya. Isang elder-level powerhouse. Impossible. Maging ang mga eksperto ng Grand Academy at paaralan ng may pakpak na ahas ay natulala. Walang nakapag-react. Masyadong mabilis ang lahat. Sino ang mag-aakalang ang isang kabataang tulad ni Zephyr ay kayang pumatay ng isang elder sa harap ng libu-libong tao? Ngunit, kasabay ng pagkabigla, sumabog ang galit ng natitirang 5 elder. Patayin siya. Boom! Biglang rumagasa ang 5 dambuhalang banal na ilog ng enerhiya. Parang mga higanteng dragon na gustong lumunin ang buong mundo. At sa pagkakataong ito, tuluyang nalantad si Zephyr matapos ang desperado niyang pag-atake. Bang! Ang pinagsamang atake ng 5 elder ay malakas na tumama sa kanyang katawan. Sa isang iglap, parang tinamaan ng kidlat si Zephyr. Pinalipad siya ng napakalayo habang bumubulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Crack! Lumitaw ang malalalim na bitek sa kanyang katawan. Dumadaloy ang dugo sa kanyang balat habang ang kanyang aura ay mabilis na humihina. Sa ibaba, maraming martial practitioner ang napailing. Ginawa na niya ang lahat. Pero masyado pa rin siyang bata. 6 na elder ang kaharap niya. Kahit sino ay mamamatay rito. Sayang, isang pambihirang henyo pa naman.
Ngunit habang iniisip ng lahat na tapos na, buhay pa siya. Malamig na sabi ng isa sa 5 elder. Ngunit sa likod ng kanyang boses, may bahid ng takot. Dahil kahit matapos tanggapin ang pinagsamang atake nilang 5, nakatayo pa rin si Zephyr. Samantala, sa loob ng kanyang isip, unti-unting bumigat ang pakiramdam ni Zephyr. Ganito ba talaga magtatapos? Alam niyang kahit anong pilit niya, halos imposibleng labanan ang dalawang sinaunang akademya. Hindi lang elder level powerhouse ang naroon. Sa loob ng dalawang barkong pandigma, may dalawa pang mas nakakatakot na presensya. Dalawang banal na kamalayan na tila kayang durugan ang kaluluwa ng kahit sino. At kung tama ang hinala ko, ang mga Academy Master mismo ang naroon. Sa isip pa lamang nito, mas lalong bumigat ang presyon sa paligid. Ngunit bigla, HUMMM. Sa loob ng kanyang tiyan, dahan-daang gumalaw ang maliit na punong parang jade. Ang walang hanggang puno. Kaagad, sumabog ang napakalakas na puwersa ng buhay. Whoosh! Parang rumaragas ang ilog ang enerhiya habang mabilis nitong pinapagaling ang kanyang katawan. Ang mga sugat, ang mga bitek, ang dumadaloy na dugo, lahat ay nagsimulang magsara. Nanlaki ang mga mata ni Zephyr. Napakalakas. Kung wala ang walang hanggang puno. Kanina pa ako namatay. At sa sandaling iyon, dahan-dahan niyang itinaas ang Golden Combat Sword. Buzz! Biglang kumislap ang pilak pulang liwanag sa kanyang mga mata. At kasabay nito, isang nakakabinging intensyon sa pakikipaglaban ang sumabog. Rumble! Kumidlat ang kalangitan. Umihip ang mararahas na hangin. At sa likod ni Zephyr, unti-unting lumitaw ang isang sinaunang multo. Isang dambuhalang figure. Parang Diyos ng digmaan mula sa sinaunang panahon. Ang banal na general. Ang higanteng espada nito ay marahang gumalaw. At sa isang iglap, nagnitngit ang kidlat sa buong paligid. Boom! Kasabay nito, isang pares ng dambuhalang pakpak ng kidlat ang dahan-daang bumuka sa likod ni Zephyr. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang pagnanais na lumaban. Sa sandaling ito, para na siyang isang Diyos ng digmaan na bumaba mula sa langit. Ngunit, kapag tuluyang pinakawalan ni Zephyr ang kapangyarihang ito, ano ang magiging kapalit nito sa kanyang katawan? At sapat ba ito upang harapin ang 5 elder, at ang mga halimaw na nakamasid mula sa barkong pandigma? Kabanata 1380 ang alamat na siyam na ibong nether. Ang pilak na mga mata ni Zephyr ay kumislap sa buong kalawakan. At sa bawat direksyong tamaan ng kanyang tingin, nanginginig ang puso ng lahat. Boom! Biglang sumabog ang itim at bughaw na kulog sa paligid niya. Parang walang katapusang alon ng kapangyarihan ang rumagasa sa langit at lupa. Ang bawat hibla ng kidlat ay tila buhay habang bumabaluktot sa ere na parang mga galit na dragon. Umuungol. Isang nakakayanig na ungol ang umalangaw-ngaw. Sa sandaling ito, ganap ng pinakawalan ni Zephyr ang kanyang tunay na kapangyarihan. At dahil dito, lahat ng nakasaksi ay napaatras sa takot. Napakalakas. Paano posible ito? Hindi ba't malubha ang kanyang sugat kanina lang? Nagkatinginan ang 5 elder. Punong-puno ng pagkagulat ang kanilang mga mukha. Dahil alam nilang mabuti. Ang pinagsamang atake nilang 5 ay sapat upang pumatay kahit ng isang level 9 spirit powerhouse. Kahit mabuhay man. Imposibleng makalaban pa. Ngunit ngayon, hindi lamang buhay si Zephyr. Mas lalo pa siyang naging nakakatakot. At bago pa makapag-isip ang lahat, SKREE. Isang matinis at nakakabinging huni ng ibon ang biglang umalangaw-ngaw. Boom! Biglang sumabog ang maitim na apoy sa kalangitan. At mula sa nagngangalit na apoy, dahan-daang lumitaw ang isang dambuhalang ibon. Ang Nine Netherbird. Sa sandaling makita ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat ng eksperto mula sa Grand Academy at paaralan ng may pakpak na ahas. Hindi maaari. Siyam na ibong nether. Ang maalamat na banal na ibon. At sa gitna ng pagkabigla, isang malamig at mabigat na boses ang unti-unting umalangaw-ngaw. Siyam na ibong nether. Ang tinig ay parang nagmula sa kailaliman ng impyerno. At kasabay nito,
Dalawang figure ang dahan-daang lumitaw mula sa kawalan. Baluktot ang espasyo sa paligid nila. Ang tunay na enerhiya ay tila naging karagatan habang ang liwanag at nakakabinging pagsitsit ay naghalo sa ere. At nang makita sila ng lahat, tuluyang nanigas ang buong paligid. Uyang Shento, ang Academy Master ng Grand Academy. At si Wang Ding, ang Palace Master ng paaralan ng may pakpak na ahas. Nagulantang ang lahat. Dahil sa pagkakataong ito, maging ang mga pinakamataas na pinuno ng dalawang akademya ay personal na lumitaw. Hindi na ito simpleng panghuhuli sa isang disipulo. Isa itong pangyayaring kayang yumanig sa buong mundo ng martial arts. Sa gitna ng kawalan, nagtagpo ang dalawang dambuhalang barkong pandigma. At sa gitna nila, iisa lamang ang target. Si Zephyr. Anong klaseng lihim ang dala ng batang iyon? Upang pilitin ang dalawang Academy Master na kumilos ng personal. Maging ang mga nanonood ay hindi na makapaniwala. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga mata ni Uyang Shento ay mahigpit na nakatitig sa Nine Netherbird. May naglalagablab na kasakiman sa kanyang titig. At ganoon din si Wang Ding. Dahil alam nilang dalawa, ang Nine Netherbird ay isang alamat. Noong panahon pa ng sinaunang dinastiya, bihira na itong makita. At ngayon, isa ang lumitaw sa tabi ni Zephyr. Kung kaya't kahit ang dalawang halimaw na ito, ay napilitang lumabas ng personal. Ngunit, hindi pa rin sila agad kumikilos. Nanatili lamang silang nakatayo sa kawalan. Malamig na pinagmamasdan ang lahat. Para bang naghihintay sila ng tamang sandali. Upang agawin ang lahat mula kay Zephyr. Ngunit bakit tila mas interesado sila sa Nine Netherbird kaysa kay Zephyr mismo? At ano ang mangyayari kapag tuluyan ng kumilos ang dalawang Academy Master?